Good morning bayan, ang Kuya Ed. Follow up ko lang. Gandang tignan ng uniforme namin. Hindi nga lang maganda ang nilalaman. Nakalagay dito, Marines only, bawal ang trespasses. Anong ibig mo sabihin? Yan ang tanong. Ano ang ibig mong sabihin? For your information, Mr. General, for your information. Ang tropa, hindi expeditionary ang kondisyon na kung ano sila o marine sila o retired sila o inactive sila. Okay? Kung titignan mo, ang dami ng mga nagsasalitang marines dahil ang tiwala ng publiko kapag ikaw ay marines ay buo. Security guard, kung ano pa mang trabaho, when you are marines, pinagkakatiwalaan ka ng mga taong ito. Mr. General, wag sana kayong magalit bilang kabaro mo. Kasi marines is have no expiration. Kayo lang, sa mga serbisyo lang ninyo o natin may expirations. And then what? Aangal ka kapag retired ka na wala nang tumitingin sa'yo. Kahit ang kapwa mo Marines, siyempre, masaktan ka. Diba? Marines is always Marines. So, fuck you! Ang ibig pong sabihin dito, Mr. General, ang ating mga kapwa Marines na nagsasabi ay tungkol sa abilidad at kaalaman sa kung ano ang istorya ng nilalaman ng mali-malitang basura na kung saan ito ay bunga ng pagnanakaw ng putang inang gobyernong ito. Dapat sana, hindi kulastugan agad ang inyong pinaiiral. No trespasses. Bakit? Big mo sabihin, we're coming inside, trespasses na pala din kami. Ganun ba yon? Ganun ba ang pagtuturing mo sa Marines? Marines ka ba? O Marines lang ang uniforme mo? Dahil nababayaran ka na o nabayaran ka na? No, Mr. General, dapat pangang ikarangal natin na galing sa Marines ang mga nagsasabi at nagpapatunay dahil hindi aangal si Attorney Balido o Blando o Balido na yan kung hindi makatotohanan. May picture pa, may date and time. Kung ikaw ay nag-aral ng validity o investigation, makikita mo yan, Mr. General. Ang sa amin lang dapat pagpasalamatan ninyo na minsan naging Marines kami at tinupad namin ang panata natin sa bayan na sa kahit anong kaparaanan ay magiging Marines kami. So help me God. From this day onward. Yun ang klaro. Alam mo, sir, that is your what we call assessment. Pero dapat, bago kayo naglabas ang consolidated statement ninyo, pinatawag nyo sila, yung mga tropa natin, you are all welcome to the Philippine Marine Corps. You have to back to specified some particular statement will be gathered in Brown Hall. Simple. Dahil concerned din kayo sa amin. Kaming na mga nasa labas na inactive na. Kasi may mga tatak kaming marin sa balikat namin at sa puso at isipan namin bilang mga dating kawal at bilang mga dating Marines. Hindi dito sinusukat, Mr. General, kung ikaw ba ay active o hindi. Paano yan? Walang alam ang active. Ang may alam yung mga inactive na pinagkatiwalaan, nagtiwala ang taong bayan o ang kumpanya, maging ang mga senador when Marines is concerned, they like it. They wanted to have a security, namely Marines. Whatsoever paman yan, kung ano paman yan, dapat tinignan nyo, naging balanse sana kayo. Yan ang problema. Yan ang problema ng kahambugan ninyo.
Yan ang problema, na kayo ay active pa at kami ay wala na. Yan ang problema dahil active pa kayo. Ang tanong, wala ba kaming parte sa sahod nyo? Nagbabayad kami ng buwis at amilyar sa aming ari-arian. Saan ba yun napupunta, Mr. General? Di ba sa bulsa mo? At ipakakain mo o ipalalamon mo sa termino ng mahal mo sa buhay? Simple lang yun. Sana inisip mo. Kasi bakit? Darating ang time, katulad ka na rin namin. Wala na sa serbisyo. Gusto mo bang matawag na ex o rep? Hindi na ngayon babanggitin na ikaw ay Marines. Ano yan? Ex-soldier yan. Ayan niya, retired soldier yan. Anong unit niyan? Soldier. Ano nga ano niyan? Ex-soldier. Hindi na mabigkas sa inyo ang pagiging Marines. Alam mo, Mr. General, top in conclusionary lang. Sasaktan kami sa ginagawa niyo. Magalit ka sana kung ang sinabi ng tropa, kami po ay saksi na tumanggap ang mga Marines officer from this rank going to this rank ng mga mali-malitang pera. Kami po ay naghatid ng mali-malitang pera sa mga commander, officer at leader ng mga Marines na magnanakaw. Ganun ka sana. That is the time na magalit ka. Hindi eh. Instead na bigyan ninyo ng karampot na karangalan ang mga tropa natin previously or formally na hanggang ngayon tapat sa inang bayan. Dahil yun ang itinanim ng Marines sa aming puso at isipan. Hindi itinanim ninyo. Bakit ba? Porkit ba nakaupo ka maghapon sa aircon, hindi mo natitignan yung iba natin tropa na nakabilad sa init ng araw? Napaka-ampere mo naman. Alam mo, Sir General, hindi ako galit sa'yo. Ang sinasabi ko lang ay ang nagkakaisang rason at dahilan ng ating mga kapatid at tropa. Inactive man ito o active man ito. Kasi ang bilis-bilis. Pag active yan, magkanda kayo ng census sa loob ng Philippine Marine Corps kung ang mga active ba ay pumapayag o hindi na magsalita ang ating mga formerly na tropa upang i-discuss, upang ilantad ang involvement ng mga paghahatid ng maleta sa mga taong involved sa korupsyon. Dapat ganyan. Hindi yung Marines only. Bawal ang trespassing. Bakit sa palagay mo, kung hindi ka Marines, hindi mo ba sasabing Marines ka? Huwag mong sabihin ng Army na Marines siya. Hindi naman po pwede sabihin ng Navy na Marines siya. Hindi naman pwede sabihin ng Boy Scout Marines siya. At hindi naman pwede sabihin ng Guardia Marines siya o ng MPA Marines siya. Only Marines can pretend and to tell the public that I am belong to the Marine Corps. And I am proud to be member of the Marine Corps. Dapat ganyan. Dapat ganyan ang isipan nyo. Obviously, tuloy nakikita kayo. Secret. Nakikita kayo eh. Alam. Nakakawalang gana tuloy pagpugayan kayo. Ako, makita kita sa labas, Sir General. Di ako sasaludo sa iyo.